Ka-record ba? Yun! Ka-record na! AI, Artificial Intelligence. Tunog pa lang, para siyang pang sci-fi na. Yung mga panood na para bang sobrang high-tech, sobrang futuristic, diba? Tila ba wala nang bago ngayong 2026? Sino pa ba ang hindi nakakaalam sa AI o Artificial Intelligence na kung dati kailangan mo pang mag-research ng ilang oras para malaman ang sagot? Well, ngayon, isang prompt na lang sa mga AI websites and nandyan na kaagad. Wala pang isang minuto, meron ng resulta. Kahit pagdating sa eskwela, mapailang paragraph man yan, kayang-kaya i-create ng AI. Pagdating sa coding, pag-create ng mga images at videos, halos lahat na nga ay kayang gawin ng AI na ito. Grabe naman! Ngayon, isa nga ba itong biyaya sa lahat? O nagbabadyang baka nga isang araw ay bigla na lang tayong palitan ng AI? Ultimo mga trabaho ngayon na dati ay kaya lang gawin ng tao, sa panahong ito nga ay kaya nang gawin ng robot at AI. So eto na yun. Ano nga ba yung sinasabi nila dati na lahat ng sobra is masama? Tama ba? So yun, sa sobrang high-tech na natin, na sobrang technologically advanced, mga images, mga videos, kahit nga mga presidente ng US, ng Russia, pati nga si Kim Jong-un pwede mo nang, 'di ba, ilagay sa AI. Tapos, gagawin niya kung ano man yung gusto mo. Pwede siyang sumayaw, pwede siyang kumanta, kahit ano pa man. Nakakabaliw, no? Like what? Eto ha. Totoo nga naman, dati nung kapanahunan ng, parang ang tanda ko namang pakinggan nun. Back in 2010, diba? May internet na pero wala pang AI. So ngayon, kung may assignment, kung may project, may research ka na kailangang gawin, ikaw mismo yung gagawa nun. Magsa-search ka talaga sa Google, sa internet, para malaman yung sagot. Ito yung nakaka-bad trip sa lahat, no? Para bang once na graduate ka na, dun papagandahin yung school nyo. Parang ganun yung AI. Nung nasa high school akong ganyan, ba't wala to? Syempre, mapa-social media ay makikitaan ang paggamit sa mga AI sa pag-create ng pictures para gawing memes. Itong nandito si Manny Pacquiao na tila ba isang Gen Z kung pumorma. Kahit na rin ang mga presidente at sikat na personalidad ay walang takas online. At dahil nga naman sa sobrang pulido ng pagkaka-edit, well, minsan hindi mo na nga malaman kung totoo nga ba ang mga nakikita natin online. At ito nga ang isang problema. Dito nagsisimula ang mga tinatawag na fake news. Maganda nga ba ang dulot ng AI sa mga tao? O unti-unti nitong sinasakop ang ating mga trabaho at ang mga simpleng gawain na dati ay kailangang gawin ng isang tao at ngayon AI na ang gumagawa. Sa akin, hindi ko naman siya itatanggi na gumagamit din ako ng AI, yung mga research na kailangan mo talagang gawin. Ngayon, kung may something na makakapagpadali, 'di ba, na hindi mo na kailangan pang mag-search ng ilang oras, kung meron namang mas madaling paraan, why not? Right? Kita ba yung background? Pasensya na, medyo madumi. Hindi pa ako nakakapagligpit. Medyo, coveran natin. Okay ba? Yan, okay na yan. Ngayon, may mga high-tech, may mga advanced na rin na pang-track ata ng mga teachers, mga professors, para masabing AI nga ba? Pagdating naman sa mga memes, eto yung isa sa tingin ko na lahat tayo mag-a-agree na nakakatawa. Diba? Meron tong si Lebron na nanapak. Para lang din siyang internet Kung gagamitin mo siya sa tama, diba? Magre-research ka, gagawin mong somewhat na positive, right? However, kung yun nga, gagamitin mo siya sa masama, magpapakalat ka ng fake news online at yung isang somewhat na controversial, yun yung pagka-assassinate kay Charlie Kirk. Ginagawa nilang memes, pinapalitan yung mukha, diba? Napaka-dark talaga. Ewan, pero yan yung internet. Something na kapag may siguro bagong invention, bagong sites, bagong websites, tulad niyan ng AI, tinitake advantage nila and then ginagawa nilang somewhat na
tawanan. Mula 2018, naging maugong na ang artificial intelligence o AI at sa paglipas nga ng panahon ay naging publiko ang paggamit nito na kung saan nakatulong ang AI hindi lamang sa mga estudyante kundi pati na rin sa lahat ng uri ng tao. Kung dati-rati hindi mo alam kung paano mag-edit, well, ngayon itype mo lang ang gusto mo at voila! Ang AI na ang bahalang mag-i-edit ng mga litrato mo. Napakahanep, 'di ba? Kung kayang gawin ng AI ang isang trabaho, ibig sabihin, meron at merong maapektuhan at mawawalan ng trabaho dahil sa hindi kailangan mag-day off ng AI. Hindi ito nagrereklamo at hindi rin siya nalilate. Kaya nga nag-aalangan ang mga ibang eksperto sa napakabilis na paglaganap ng AI na ultimo mga kabataan ay nakadepende na dito. Ayun na nga, hindi lang siya about sa mga memes, hindi lang siya, kumbaga ang dami ding negative na effect talaga to, itong AI na to. Pwede nilang i-edit, sabihin nilang, eto, may litrato, nakuha na ng picture, ng video, si ganito, si ganyan. Diba? Tapos pinakalat online, somewhat na fake news talaga. Okay pa yung mga memes na mababaw lang, katatawanan. Yun. Kasi nga, kahit yung pagke-create ng content, kayang gawin ng AI. Paano yung boses ng AI? Okay, hindi ko kayang gayahin. Iba yung accent maganda yung accent niya. Medyo basura yung akin. Ayon kay Google, yung mga jobs na kayang makasurvive ng AI is yung number 1, healthcare and human services. Totoo, by the word itself, human services. Pwede ba? Pwede bang ang AI ang mag-service sa'yo? Human services nga Oo, hindi ka pwede dito, AI. Tulad ng pag-usbong ng internet noong 2000, madaming mga skeptics ang bumabatikos sa AI. Lalong-lalo na sa tamang paggamit nito. Kung tutuusin nga, napakaganda ang dulot nito sa marami. Ngunit kung ito ay gagamitin sa mga maling paraan upang magpakalat ng maling impormasyon online, well, dapat nga naman tayong maging disiplinado. Tulad sa mga palabas, may mga nagsasabing pwedeng isang araw ay magkaroon bigla ng consciousness ang mga robot o AI para sakupin ang mundo. Ano yun? Anong movie yun? Matrix. Yes, napakaganda ng movie na yun. Medyo hindi ko magets nung una. Tsaka yun yung madalas sabihin ni Andrew Tate, 'di ba? Escape the Matrix. Ang okay kay Andrew Tate para sa akin, yung collection niya ng supercars. That's it. Imagine naka-Bugatti nga naman, no? Pero in all seriousness, napakaganda ng AI. Gusto mo ng 1,000 words na essay, paragraph, kayang-kaya niyang i-create. Ganyan lang kadali. All in all, nakakatulong ang AI para sa mga estudyante, mga manggagawa, mga businessman at simpleng mamamayan upang maging mabilis ang pagkalap ng resulta online. Ano sa tingin mo ang magiging resulta ng paggamit ng AI? Totoo nga bang papalitan nito ang mga trabahador? Mangyayari ba ang tulad ng panood na Matrix sa totoong buhay? O hindi kaya ay magiging katulad lang din nito ng internet na isang bagay na nakakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Well, napakaganda ng topic na to. Something siya na ginagamit natin araw-araw, lalo na kung student ka, pwedeng teachers gumagamit din ng AI. Siguro it's too early to tell, I guess. Kailan lang naman talaga sumikat yung mga AI na yan? 'Di ba? Wala pang 10 years, right? 2018, 19, ganyan. Yung mga nagsasabing pwede niyang i-take over yung mga trabaho, which is siguro posible siya. Pero imposible namang lahat ng trabaho kayang gawin ng AI. 'Di ba? Meron pa ring mga manual labor, may mga trabaho pa din na hindi kayang palitan ng AI, ng robot, ng high-tech na technology. Ang isang bagay lang naman na nai-enjoy ko sa AI is yung mga memes online. Oo, may mga nakakatawang memes na hindi natin makikita, hindi natin siguro ma-appreciate yung memes na yun kung walang AI.